10 Most Unusual Saints in History. Welcome to Arvin Polo TV. Sa mahigit 2,000 years of history ng Kristyanismo, napakaraming mga santo ang kinilala ng simbahang Katolika dahil sa kanilang matinding faith, sacrifices at miracles. Pero sa kabila ng kanilang devotion, may mga santo na talagang natandaan at naging kakaiba dahil sa kanilang mga kwento at pambihirang karanasan. Ang mga ito ay hindi lamang kilala dahil sa kanilang spirituality, kundi pati na rin sa kanilang hindi ordinaryong buhay at mga miracles na tila lampas sa ordinaryong imahinasyon. Kung kaya't sa video na ito, ating kikilalanin ang 10 Unusual Saints na may kakaibang misteryo at hiwaga na ginawa sa history ng Kristyanismo. Kaya tara simulan na natin. Number 1, Saint Denis. Si Saint Denis na kilala rin bilang San Dionisio sa Tagalog ay isa sa mga pinakakilalang santo sa Kristyanismo, lalo na sa France, kung saan kinikilala siya bilang patron ng Paris at isang mahalagang advocate ng pananampalataya. Ipinanganak noong 3rd century, si Denis ay ipinadala bilang misyonero sa Gaul na ngayon ay bahagi ng France upang ipalaganap ang Kristyanismo sa isang panahon na ang religiyon na ito ay nakararanas ng matinding mistreatment. Sa kabila ng panganib, si Denis ay naging unang obispo ng Paris at matagumpay na nag-lead ng maraming tao sa Kristyanismo na nagdulot ng galit mula sa mga ibang religious leader sa bansa. Dahil sa kanyang matagumpay na pangangaral, si Saint Denis at ang kanyang mga kasama na sina Rusticus at Eleutherius ay inaresto, nakaranas ng malupit na pagpapahirap at sa huli ay pinugutan ng ulo sa Montmartre, isang burol sa Paris na ngayon ay kilala sa kasaysayan at relihiyon. Ayon sa alamat, pagkatapos ng pagputol sa kanyang ulo, kinuha ni Saint Denis ang kanyang sariling ulo at naglakad ng ilang kilometro patungo sa north habang patuloy na nagsisermon bago tuluyang bumagsak at namatay. Samantala, ang lugar kung saan siya huminto at namatay ay naging location ng Basilika ng Saint-Denis, isang napakahalagang simbahan sa history ng France na kalaunan ay naging libingan ng maraming hari at reyna ng bansa. Kilala ang Basilika bilang necropolis ng mga hari at naging isang center ng sacred devotion. Gayunpaman, ang mga relics ni Saint Denis ay itinuturing na sacred at ang kanyang devotion ay napakalalim sa puso ng mga Pranses. Samantala, patuloy siyang ipinagdiriwang sa France, lalo na sa kanyang kapistahan tuwing October 9 bilang isang simbolo ng katatagan ng faith at sacrifices para sa kanyang relihiyon. Bukod sa pagiging patron ng Paris, kinikilala rin si Saint Denis bilang patron ng France at ng iba't ibang grupo, kabilang ang mga ipinanganak na walang ulo, mga nagsasuffer sa sakit ng ulo at mga bilanggo. Kung kaya't madalas siyang inilalarawan sa mga paintings na hawak ang kanyang pugot na ulo, isang natatanging simbolo ng kanyang martyrdom at pagiging isang cephalophore o isang santo na ipinapakita na hawak niya kanyang ulo. Samantala, ang kanyang buhay, sakripisyo at kamatayan ay nag-iwan ng malalim na alaala sa kasaysayan at kultura ng France na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Kristiyano sa buong mundo. Ang kanyang legacy ay nagpapatuloy bilang isang meaningful guide para sa mga deboto at isang important figure sa religious history ng mundo. Number 2, Saint Lucia. Si Saint Lucia, na kilala rin bilang Santa Lucia, ay isang sikat na martyr at santo sa Kristyanismo na ipinanganak noong 283 AD sa Syracuse, Sicily, Italy. Ipinanganak mula sa isang mayamang pamilya, siya ay pinalaki bilang isang Kristiyano sa isang panahon ng matinding mistreatment laban sa Kristyanismo. Sa murang edad, ipinangako ni Lucia ang kanyang sarili kay Kristo, mananatiling virgin at tinanggihan ng arranged marriage ng kanyang ina sa isang ibang relihiyon na lalaki. Ayon sa alamat, nagalay si Lucia ng kanyang kayamanan sa mga mahihirap at nangangailangan, isang kilos na ikinagalit ng kanyang ipinagkasundong nobyo, na kalaunan ay sinumbong siya sa Roman authority. At dahil sa kanyang pagtanggi na talikuran ang Kristyanismo at sumunod sa utos ng mga ibang religion authorities, si Lucia ay nakaranas ng matinding pagpapahirap. Samantala, ayon sa mga alamat, tinangkang dalhin siya sa isang brothel bilang parusa, ngunit siya ay naging napakabigat kaya't hindi siya magalaw. Ang pinaka-iconic na bahagi ng kanyang kwento ay ang pag-alis ng kanyang mga mata, dahilan upang siya ay kilalanin bilang patron ng mga bulag at may sakit sa mata. Sa kabila ng matinding pagpapahirap, si Lucia ay nanatiling matatag sa kanyang pananampalataya hanggang sa siya ay pinatay sa pamamagitan ng espada noong 300 AD. Gayunpaman,
Ang kanyang kamatayan ay nag-iwan ng malalim na alaala sa kasaysayan ng Kristyanismo at siya ay naging isa sa mga pinakakilalang martir. Ang kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing December 13, lalo na sa Italy at Sweden, kung saan ang tradisyon ng Lucia Dagen ay nagpaparangal sa kanya bilang isang simbolo ng liwanag sa panahon ng taglamig. Sa Syracuse, Italy naman ay isang malaking prosesyon ang isinasagawa tuwing kapistahan ni Saint Lucia, at ang kanyang mga relics ay itinuturing na sacred sa iba't ibang simbahan sa Europe. Si Saint Lucia ay madalas na dinidescribe sa mga paintings na may hawak na plato na may mga mata, simbolo ng kanyang martyrdom, at minsan ay may kandila, sumisimbolo sa kanyang pagiging ilaw sa kadiliman. Number 3. Saint Joseph of Cupertino. Si Saint Joseph of Cupertino, kilala rin bilang the Flying Saint, ay isang sikat na santo sa simbahang Katoliko na ipinanganak noong September 17, 1603 sa isang maliit na village ng Cupertino, Apulia, Italy. Siya ay mula sa isang mahirap na pamilya. Si Joseph ay nagkaroon ng mahirap na kabataan, itinuturing na different at mababa ang karunungan, ngunit sa kabila ng kanyang mga limitation, ipinakita niya ang malalim na faith at pagmamahal sa Diyos. Ngunit matapos tanggihan ng ilang monasteryo, sa wakas ay tinanggap siya ng Franciscan Order ng mga conventuals, at sa kabila ng kanyang academic weakness, na-ordained siya bilang pari noong 1628. Nakilala si Saint Joseph sa kanyang mga miracle of levitation, kung saan madalas siyang nakakaranas ng ecstasies habang nagdarasal o nagmimisa na nagiging sanhi upang siya'y lumutang sa hangin, isang pangyayaring nasaksihan ng maraming tao, kabilang ang mga opisyal ng simbahan. Dahil dito, siya'y naging renowned at nagkaroon ng malalim na devotion mula sa mga tao. Ngunit nagdulot din ito ng mga investigation mula sa simbahan, dahilan upang siya ay mailagay sa mahigpit na supervision. Bukod sa levitation, si Joseph ay kilala rin sa kanyang mga vision at mystical experience, partikular sa kanyang devotion kay Virgin Mary. Samantala, namatay siya noong September 18, 1663 sa Osimo, Italy, at kalaunan ay beatified ni Pope Benedict XIII noong 1753 at canonized ni Pope Clement V noong July 16, 1767. Gayunpaman, ang kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing September 18 at kinikilala siya bilang patron ng mga mag-aaral, lalo na sa mga nahihirapan sa pag-aaral o pagsusulit, gayon din ng mga aviators dahil sa kanyang kilalang levitations. Ang kanyang mga relics ay itinuturing na sacred at itinatago sa iba't ibang simbahan, lalo na sa Osimo, Italy, na naging isang lugar ng devotion para sa mga deboto. Si Saint Joseph of Cupertino ay madalas na inilalarawan sa mga paintings na lumulutang sa harap ng krus o habang nagmimisa, na sumisimbolo sa kanyang mga himala ng levitation at deep faith. Number 4. Saint Drogo. Si Saint Drogo, na kilala rin bilang Saint Dru, ay isang medieval saint na ipinanganak noong 1105 sa Epinoy, Flanders, na kasalukuyang Belgium. Siya ay mula sa isang mayamang pamilyang Flemish. Maagang naulila sa kanyang mga magulang, ngunit siya ay pinalaki ng mga kamag-anak at maagang nagkaroon ng deep desire na ibigay ang kanyang buhay sa Diyos. Sa edad na 18, iniwan ni Drogo ang kanyang kayamanan upang maging isang pilgrim na naglalakbay sa mga banal na lugar sa buong Europe at namuhay ng napakasimple, nag-aalay ng kanyang buhay sa pagtulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Kilala siya sa kanyang kakayahang bilocate, isang himalang ipinapakita niya sa pamamagitan ng pagiging nasa dalawang lugar ng sabay, tulad ng pagpapastol ng mga tupa habang kasabay na nagsisimba sa isang malayong lugar. Ang kanyang malalim na kabanalan ay nagpatuloy sa kabila ng kanyang mga pagsubok, lalo na nang siya ay magkasakit at magkaroon ng isang pangit na hitsura na naging dahilan upang siya'y magtago mula sa lipunan. At sa loob ng halos 40 years, namuhay siya bilang isang hermit sa isang maliit na silid na itinayo sa tabi ng simbahan sa Seebourg, France, kung saan siya'y nanatiling devoted at counselor sa mga taong dumadalaw sa kanya. Samantala, namatay si Saint Drogo noong April 16, 1186, at bagamat hindi siya opisyal na canonized ng Papa, siya ay kinilala bilang isang santo ng simbahang Katoliko sa pamamagitan ng lokal na canonization. Siya ay kinikilala bilang patron ng mga pastol, mga taong may sakit sa bato, at mga coffee houses na isang kakaibang patronage na maaring nauugnay sa kanyang pamumuhay na mapag-isa at simple. Ang devotion kay Saint Drogo ay laganap lalo na sa mga pastoral community
at sa mga taong may sakit sa bato, at ang kanyang mga relics ay matatagpuan sa Seburg, France, kung saan ang kanyang libingan ay naging lugar ng pilgrimage. Gayunpaman, inilalarawan siya sa mga paintings bilang isang nagpapastol o bilang isang hermit na may hawak na krus na sumasalamin sa kanyang buhay na puno ng sakripisyo at kabanalan. Number 5. Saint Barbara. Si Saint Barbara ay isang sikat na martyr ng Kristyanismo na ipinanganak noong 3rd century sa Nicomedia, na isang bahagi ng Roman Empire na ngayon ay matatagpuan sa Turkey. Ayon sa alamat, siya ay anak ng isang mayamang paganong ama na nagngangalang Dioscorus, na nagkulong sa kanya sa isang tower upang mapigilan siyang makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Sa kabila ng kanyang pagkakakulong, natagpuan ni Barbara ang pananampalataya sa Kristyanismo at lihim na nagpabinyag, na nagdulot ng matinding galit ng kanyang ama nang malaman ito. Samantala, tumanggi si Barbara na talikuran ang kanyang bagong pananampalataya sa kabila ng matinding threat, at ito ay naging rason sa pagmaltrato sa kanya. Siya ay tumakas mula sa kanyang ama, ngunit nahuli at dinala sa mga autoridad, kung saan siya ay pinarusahan ng iba't ibang pagpapahirap. Ngunit matapos ang maraming pagsubok, siya ay pinugutan ng ulo ng kanyang sariling ama. Ayon sa alamat, pagkatapos ng kanyang kamatayan, isang malakas na kidlat ang tumama kay Dioscorus, na nagdulot ng kanyang agarang kamatayan bilang parusa mula sa langit. Si Saint Barbara ay hindi opisyal na na-canonize, ngunit ang kanyang devotion ay laganap sa buong mundo, lalo na sa mga community na nasa panganib ng biglaang kamatayan. Siya ay kinikilala bilang patron ng mga sundalo, lalo na ng mga artillerymen, mga minero, at mga nagtatrabaho sa mga mapanganib na kalagayan, tulad ng mga may kaugnayan sa kidlat, sunog at pagsabog. Si Barbara rin ay tinuturing na patron ng mga tao na nasa panganib ng biglaang pagkamatay dahil sa kanyang kwento at sa biglaang kamatayan ng kanyang ama. Samantala, ang kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing December 4 at ang kanyang mga relics ay itinuturing na sacred sa iba't ibang simbahan sa buong mundo. Si Saint Barbara ay madalas na inilalarawan sa mga paintings na may hawak na tower na isang simbolo ng kanyang pagkakulong at espada na sumisimbolo sa kanyang martyrdom. Ang kanyang buhay at sakripisyo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Kristiyano na nakikita siya bilang isang makapangyarihang tagapagtanggol laban sa biglaang kamatayan at mga sakuna. Number 6. Saint Wilgefortis. Si Saint Wilgefortis ay isang kakaibang santo na kilala sa isang alamat na nagmula sa medieval Europe, partikular na sa Portugal, at naging sikat sa ilang bahagi ng continent ng Europe noong Middle Ages. Ayon sa alamat, si Wilgefortis ay anak ng isang mayamang hari na paganong pinuno na ipinanganak noong 12th century. Sa murang edad, nagkaroon siya ng malalim na pananampalataya sa Kristyanismo at lihim na nagdesisyon na italaga ang kanyang buhay kay Kristo bilang isang virgin. Samantala nang siya ay umabot sa tamang edad, ipinilit ng kanyang ama na siya ay ipakasal sa isang mayamang hari mula sa kalapit na kaharian. Gayunpaman, dahil sa kanyang pangako kay Kristo, mariing tinanggihan ni Wilgefortis ang kasal na nagdulot ng matinding galit ng kanyang ama. Bilang tugon sa kanyang sincere prayers na iligtas siya mula sa hindi niya nais na kasal, ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang isang himala. Ito ay pinalago siya ng makapal na balbas sa kanyang mukha. Ang kakaibang pagbabago sa kanyang anyo ay nagdulot ng pagkadiri mula sa kanyang magiging asawa na nagdesisyon na itigil ang kanilang kasal. Dahil dito sa matinding galit ng kanyang ama, ipinag-utos niyang ipako si Wilgefortis sa krus na nagresulta sa kanyang martyrdom. Ang pangalan ni Wilgefortis ay naging sikat sa buong Europe, lalo na sa mga kababaihan na humaharap sa mga hindi kanais-nais na kasal o mga sitwasyon ng pang-aapi, kaya't kinilala siya bilang patron ng mga kababaihan na nais makatakas sa ganitong uri ng mga sitwasyon. Siya rin ay naging simbolo ng paglaban sa sapilitang kasal at personal na kalayaan. Sa kabila ng kanyang popularidad, si Saint Wilgefortis ay hindi opisyal na kinilala ng simbahang Katoliko at kalaunan ay tinanggal sa liturgical calendar. Gayunpaman, ang kanyang devotion ay patuloy na nabubuhay sa ilang bahagi ng mundo at siya ay madalas na inilalarawan sa mga paintings bilang isang babaeng ipinako sa krus na may makapal na balbas na sumasalamin sa kanyang matibay na pananampalataya at sakripisyo. Bagaman ang kanyang kwento ay nababalot ng controversy, patuloy pa rin siyang nagiging inspirasyon sa mga taong naghahanap ng lakas ng loob at pag-asa sa harap ng mga personal na pagsubok, na nagpapaalala na ang pananampalataya at panalangin
ay may kapangyarihang magdala ng himala at pagbabago sa buhay. Number 7. Saint Lawrence. Si Saint Lawrence na kilala rin bilang San Lorenzo ay isang kilalang martyr ng Kristyanismo at isa sa mga pinakakilalang santo sa simbahang Katoliko. Ipinanganak noong 225 after death sa Huesca, Hispania, sa loob ng Roman Empire. Si Lawrence ay lumaki sa isang Kristiyanong pamilya at nagpakita ng malalim na pananampalataya mula sa murang edad. Habang nag-aaral sa Zaragoza, nakilala niya si Sixtus II na kalaunan ay naging papa. Nang maging papa si Sixtus II noong 257 after death, isinama niya si Lawrence sa Rome at itinalaga bilang archdeacon na nagbigay sa kanya ng mataas na responsibility sa pagmanage ng mga ari-arian ng simbahan at pagbibigay ng limos sa mga mahihirap. Sa ilalim ng pamumuno ni Emperador Valerian, iniutos ang mistreatment sa mga Kristiyano noong 258 AD na nagresulta sa pagpatay kay Pope Sixtus II at 4 na deacon. Samantala si Lawrence na naiwan upang pangalagaan ang kayamanan ng simbahan ay inutusan ng emperador na ibigay ito sa kanya. Sa halip, ipinamigay ni Lawrence ang lahat ng ari-arian sa mga mahihirap at nang tanungin tungkol sa kayamanan, matapang niyang ipinahayag na ang mga mahihirap ang tunay na kayamanan ng simbahan. Dahil sa kanyang hindi pagsunod, siya ay hinuli at pinarusahan sa pamamagitan ng pagpapahirap sa isang malaking bakal na ihawan noong August 10, 258 after death. At ayon sa kasaysayan, habang siya'y pinapahirapan, sinabi ni Lawrence, "Luto na ako sa isang tabi, maaari mo na akong baliktarin." Ang kanyang tapang at pagpapatawa sa harap ng kamatayan ang nagbigay daan upang siya'y kilalanin bilang patron ng mga komedyante, gayon din ng mga mahihirap, cook at mga naglilingkod sa simbahan. Ang kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing August 10 na isang araw ng malaking pagdiriwang sa Rome at iba pang bahagi ng mundo. Samantala, maraming simbahan ang ipinangalan kay St. Lawrence, kabilang ang Basilica di San Lorenzo fuori Limura sa Rome, kung saan matatagpuan ang kanyang mga relics. Samantala, siya ay madalas na inilalarawan sa mga paintings na may hawak na bakal na ihawan na sumisimbolo sa kanyang martyrdom at isang libro o pera na kumakatawan sa kanyang tungkulin bilang taga-manage ng kayamanan ng simbahan. Number 8. Saint Gennaro. Si Saint Gennaro na kilala rin bilang San Gennaro o Saint Januarius ay isang kilalang santo sa simbahang Katoliko, partikular na sa Italy, kung saan siya ay pinaniniwala ang patron ng lungsod ng Naples. Ipinanganak noong 272 after death sa Benevento, sa rehiyon ng Campania sa southern Italy. Si Gennaro ay naging obispo ng Benevento noong 3rd century sa panahon ng matinding mistreatment laban sa mga Kristiyano sa ilalim ng pamumuno ni Emperador Diocletian. Bilang obispo, nakilala siya dahil sa kanyang malalim na pananampalataya at pag-focus sa paglilingkod sa kanyang mga nasasakupan. Noong 305 after death, habang bumibisita sa mga Kristiyano sa Pozzuoli, siya at ang ilan sa kanyang mga kasama ay hinuli at nakaranas ng iba't ibang paraan ng pagpapahirap dahil sa kanilang pagtanggi na talikuran ang Kristyanismo. Matapos ang mga hindi matagumpay na attempts na patayin siya, na kabilang ang ipasok siya sa isang nag-aapoy na fireplace, si Saint Gennaro ay pinatay sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo sa Solfatara crater malapit sa Pozzuoli. Samantala, ang kanyang kamatayan ay itinuturing na isang sacrifice para sa pananampalataya at nagdulot ng malalim na devotion sa kanyang pangalan. Ang pinakakilalang devotion kay Saint Gennaro ay ang Miracle of the Blood, kung saan ang isang bahagi ng kanyang dugo na nakalagay sa 2 vials, ito ay liquid na nagiging solid sa loob ng 3 beses sa isang taon, isang event na itinuturing na isang tanda ng proteksyon ni Saint Gennaro para sa City of Naples. Samantala, ang kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing September 19 na sinasamahan ng malaking prosesyon at pagdiriwang sa Naples. Si San Gennaro ay ang patron ng Naples at ng buong Campania, pati na rin ng mga nagpapasabog at mga biktima ng natural calamities, lalo na ng mga pagsabog ng bulkan. Ang kanyang pangunahing relic, kasama ang mga vials ng kanyang dugo, ay itinatago sa Naples Cathedral, kung saan nagaganap ang miracle. Madalas siyang inilalarawan sa mga paintings bilang isang obispo na may hawak na vial ng dugo na sumisimbolo sa kanyang miracle. Ang devotion kay San Gennaro ay isang mahalagang bahagi ng kultura at spirituality ng Naples, at ang kanyang miracle ay isa sa mga pinakasikat na religious event sa Kristyanismo.
na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa milyon-milyong deboto sa buong mundo. Number 9. Saint Margaret of Antioch. Si Saint Margaret of Antioch, na kilala rin bilang Saint Marina sa Orthodox Church, ay isa sa mga kilalang martyr ng Kristyanismo na ang kwento ay nag-iwan ng malalim na alaala. Sa mga deboto, lalo na sa mga kababaihan, siya ay ipinanganak noong 3rd or 4th century sa Antioch, Pisidia, na ngayon ay bahagi ng modernong Turkey. Siya ay anak ng isang paganong pari na nagngangalang Aidicius, ngunit pinalaki siya ng kanyang Kristiyanong yaya, kaya't maagang yumakap sa pananampalatayang Kristiyano. Nang malaman ng kanyang ama ang kanyang pagtanggi sa paganismo, itinakwil siya nito. Bilang isang kabataang Kristiyano, si Margaret ay nanirahan sa probinsya bilang isang simpleng pastol. Ang kanyang kagandahan ay napansin ng gobernador na si Olybrius na nagnais na gawing asawa o aliping concubine si Margaret. Mariin niyang tinanggihan ang alok dahil sa kanyang panata kay Kristo, kaya't siya ay inaresto at pinilit na itakwil ang kanyang pananampalataya. Sa kabila ng malupit na pagpapahirap, nanatiling matatag si Margaret. Ayon sa alamat, isa sa mga pinakasikat na bahagi ng kanyang kwento ay nang siya ay nilunok ng isang demonyo na nag-anyong dragon, ngunit sa loob ng tiyan nito, gamit ang krus, nakatakas siya sa pamamagitan ng pagpunit sa tiyan ng dragon na naging simbolo ng kanyang pananampalataya at katapangan. Sa huli, matapos ang maraming pagsubok, si Margaret ay pinugutan ng ulo na nagpatibay sa kanyang pagkilala bilang isang martir. Samantala siya ay naging patron ng mga buntis, magsasaka at mga nangangailangan ng proteksyon laban sa sakit at panganib. Ang kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing July 20 sa Simbahang Katoliko at July 17 sa Orthodox Church, na sinasamahan ng mga misa at prosesyon bilang pag-alala sa kanyang sakripisyo. Si Saint Margaret ay madalas na inilalarawan sa mga paintings bilang isang batang dalaga na may hawak na krus, kadalasang kasama ng isang dragon na sumasagisag sa kanyang pagtatagumpay laban sa kasamaan. Number 10. Saint Olga of Kiev. Si Saint Olga of Kiev, kilala rin bilang Saint Olga of Kiev o Olga Prekrasa, ay isang mahalagang santo sa history ng Kristyanismo, lalo na sa Eastern Europe, na kung saan siya ay kinikilala bilang isa sa mga unang pinunong nagtaguyod ng Kristyanismo sa rehiyon. Siya ay ipinanganak noong 890 after death sa Pskov, na bahagi ng modern Russia. Si Olga ay nagpakita ng matinding lakas ng loob at karunungan bilang reyna ng Kievan Rus. Siya ay naging regent ng Kiev noong 945 after death, matapos ang kanyang asawang si Prince Igor ay pinatay ng tribong Drevlians. Bilang regent para sa kanilang anak na si Sviatoslav, nagpakita si Olga ng walang kapantay na determinasyon sa pagpapanatili ng kapangyarihan ng Kievan Rus at sa paghihiganti sa mga pumatay sa kanyang asawa, kabilang ang series ng matalinong strategy na nagdulot ng severe punishment sa Drevlians. Sa kabila ng kanyang mabagsik na paghihiganti, si Olga ay kilala rin sa kanyang pagbabalik loob sa Kristyanismo, isang hakbang na nagbukas ng pinto para sa pagpapakilala ng pananampalatayang Kristiyano sa Kievan Rus. Noong 957 after death, naglakbay siya patungong Constantinople at nagpabinyag sa ilalim ng pangalang Yelena bilang parangal kay Empress Helena. Bagaman hindi niya nagawang ganap na gawing Kristiyano ang kanyang nasasakupan, ang kanyang mga pagsisikap ay naging inspirasyon para sa kanyang apo na si Vladimir the Great, na kalaunan ay nagpatibay sa Kristyanismo bilang opisyal na relihiyon ng Kievan Rus. Si Olga ay canonized bilang isang santo ng Eastern Orthodox Church at kinikilala rin ng Roman Catholic Church, at binigyan siya ng titulong Isapostolos o equal to the apostles dahil sa kanyang mahalagang contribution sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing July 11. Madalas siyang inilalarawan sa mga paintings bilang isang reyna na may hawak na krus o simbahan na sumisimbolo sa kanyang dedikasyon sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang pamana ni Saint Olga ay hindi lamang makikita sa kanyang matagumpay na pamumuno, kundi pati na rin sa kanyang pananampalataya na nagbigay daan sa isang spiritual changes sa Kievan Rus na nagkaroon ng malalim na influence at history ng Eastern Europe. Ang mga santo na ito ay nag-iwan ng marka sa kasaysayan, at ang kanilang mga kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating pananampalataya. Kung mayroon kang karagdagang kaalaman o mga kwento tungkol sa mga santo na nais mong ibahagi, huwag kalimutang i-comment sa ibaba. At syempre, kung nag-enjoy ka sa video na ito, siguraduhing mag-like
mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na kwento. Salamat sa panonood at ito ang Arvin Polo TV.